So eto na nga, mga kababayan. Dahil may gagawing SONA, no? At pagkatapos ng SONA ay may flood control. Mga kababayan, eto na nga. Bukod sa imbestigahan itong flood control ni Alan, kung naalala ninyo, si Pia Cayetano ang isa sa mga nasa likod nitong 18 Marines. Kung naalala nyo, umaakbay-akbay pa nga siya doon. Kunwari, hinihingal nung pagdating sa media. Pagdating sa media, pagharap niya sa media, sabi niya, pero nung wala pa ang media, ang bilis tumakbo ni Pia. Lakbo kayo, baka harangin kayo ni John Vic. Di ba? Ngayon, mga kababayan, paano kaya sagutin ng 18 Marines ang kanilang kasinungalingan pagdating sa paghahatid ng maleta sa mga iba't ibang politiko kung wala na si Mike Defensor at si Mark Culeta? Dahil, mga kababayan, according mga kababayan kay Erwin Tulfo, ano ba yung kay Erwin Tulfo? Ang 18 Marines, naku, patay ka diha, iimbitahan, naku, i-cross-examine, at kapag ito'y pumalpak sa sagot, automatic contempt. Na patay ka din ha. Mia Halili, maraming salamat po sa iyong palipad, ma'am. Thank you so much po sa iyo. Tandaan nyo, mga kababayan, ang 18X Cargador di umano, Ma'am Nini TV Vlog, hello po, Tinarias, hello po, ay papupuntahin sa Blue Ribbon Committee hearing pagkatapos ng SONA ni PBBM, at i-cross-examine. Patay, paano to i-cross-examine? Unang interview, 5 ang maleta kay BBM. Pagsunod interview, 3. Pagsunod interview, hindi na makita. Hala, patay. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. The question, Kent, a-attend kaya sila? Ayun nga Kasi ang sabi nga ni Erwin Tulfo, kung hindi a-attend, andyan naman yung kapulisan, pwede naman sila damputin. Ito mga kargador, 18 kargador. Tandaan ninyo, tsansa na ninyo ito. Kasi di ba pinaglalaban nyo yan na talagang mayroon kayong natirang maleta? Sumipot kayo, di ba? Kung talagang para sa taong bayan ang pinaglalaban ninyo, walang bias dyan kasi tatanungin lang naman kayo Pero siguraduhin ninyo na ang tanong ninyo ay matugma at magkasunod-sunod. Bakit? Huwag niyong gayahin si Sara na pag walang script ayaw sumagot. Dito walang script dito, walang yung paragraph 20, nakalimutan mo, balikan mo, huwag magmadali, balikan. Ito na tayo may nagtanong. Sige, bago natin ipagpatuloy. Sabi ni Roel, Kent, may idea ka ba kung sino si Boss B? Baka si si Barbara. Kaya yung Boss B na yan, babae yan. Continue. Yung mga sinasabi po nung 18 mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila. So we will be inviting them. Hindi umiiwas si Senator Erwin Tulfo na ituloy ang flood control controversy investigation. Katunayan, may mga plano na siyang imbitahan, oras na muling talakayin ito sa Senado. Una sa kanyang listahan, ang mga nagpakilalang former bodyguards ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, nais din niyang magsumite ng kanya-kanyang affidavit ang mga ito upang mapag-aralan at maiwasan ng matalakay ang mga puntong iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman at Department of Justice. So, kita nyo na, mga kababayan, narinig nyo na. Iimbestigahan ni Erwin Tulfo ang 18 Marines. Ngayon ang tanong, magtugma kaya ang salaysay nung isa at salaysay nung isa at salaysay nung isa at salaysay nung isa?
Baka naman kasi hindi magtugma yung sagutan nila. Makukontem sila. Tandaan nyo, mga 18 kargador, make sure na ang salaysay ni number 1, Marine, hanggang Marine number 18, ay magtugma lahat yan. Bakit? Kasi pag hindi magtugma, automatic contempt kayo, di kayo makakalabas ng Senado. At kung hindi, kung hindi kayo sigurado sa mga sasabihin, huwag na kayong umattend. Simpleng advice. Kung ayaw nyo na makontempt sa Senado, kung ako sa inyo, magtago na lang kayo. Nako, patay ka diya. Sa mga nagtatanong, may nag-comment kasi, meron ba daw akong idea kung sino si Boss B? Ganito yan simpleng sagot. Isa lang ang sasagot ko. Kung gusto nyong malaman kung sino si Boss B, i-encourage ninyo si G. Guevara na ilabas niya. Hindi yung gawin niyang episode 1, 2, 3, 4, 5, pinagkakitaan kayo nung gago. Sa mga DDS na nood sa akin, sa kaka-content ni G. Guevara, araw-araw yung episode 1, 2, 3, 4, 5. Ilang episode na si G. Guevara, hindi pa rin niya naipakita yung Boss B. Di ba ang sabi niya, nakaharap niya si Boss B? Yung ginawa ni G. Guevara, niwala kay Boss B na yan, sinakyan ni G. Guevara yan. Sa totoo, wala talagang Boss B. Ilang episode na, kumikita na siya dyan. Diyos ko. Asan yung sabi niya? May picture tayo dyan. May video tayo dyan. Sana. Si G. Guevara, tanungin ninyo, meron ba talagang Boss B? Mukhang naka-episode 10 ka na. Tanungin nyo, kasi ilang episode na yan. Ano to? Ano to? Impress ki? Oy, G. Guevara, ano to? Impress ki? Pang 200 episode. Baka ma-break mo yung record ng probinsyano. Oy, mga kababayan lalong-lalo ng mga DDS sunod sa akin. Sabihin ninyo kay G. Guevara, wag mo na kaming palikoy-liguyin pa. Mabibreak mo ang record ng probinsyano, hindi mo pa malabas si Boss B. Potrages, di ba? Mga kababayan yung mga DDS kasing nanonood kay G. Guevara, ginawa niyang tanga. Sabihin ninyo kay G. Guevara, nakailang episode ka na. Ilan na yung vlog mo sa Facebook? Ilan na yung vlog mo sa YouTube? Wala ka pa rin na ilabas na Boss B. Baka ma-break mo na yung record ni Coco sa probinsyano. Nako yung Boss B mo niyan. Baka walang lalabas yan. Sabi niya, tandaan ninyo, nakaharap niya, nakausap niya. May picture at video daw siya. Saan yung video? Saan yung picture? Mabibreak na yung record ng probinsyano. Tandaan nyo, ilang taon yung probinsyano ni tandaan nyo, ilan yung probinsyano ni Coco? Ilang episode yon? 1,000 plus. Si G. Guevara, baka lalagpasan pa episode ni Coco. Wala pa rin Boss B. Sa mga nagtatanong, may idea ka ba ng Boss B? Ay, tanong nyo kay G. Guevara, siya nagpauso dyan. Oo. Kung meron man talaga, hindi yan aabot ng episode 10. Loso, mga DDS na bobo Huwag kayo magalit sa akin, literal na bobo naman talaga kayo. Tanga-tanga pa. Bukod sa bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit, patay gutom, dugyot, manyakis, di ba? Mga mahihirap. Uto-uto, mga bobo, mga tanga, mga patay gutom. Tandaan ninyo, kung gusto nyong maniwala na meron talagang Boss B, hikayatin nyo si G. Guevara na huwag niyang paabutin ng episode 20. Episode 10 na yan eh. Halos ba naman araw-araw may content? Ilang episode na yan. Wala pa yung Boss B. Hoy, Ma'am Nida, pagkalinawan. Maraming salamat sa iyong palalipad. Thank you so much. Kita ninyo mga kababayan, naka-episode 10 na si G. Guevara, wala pa rin Boss B lumabas. Alam nyo, sa totoo lang, scammer kasi yan. Hindi kayo naniwala sa mga sabi namin na budol yan. Ultimo pa naman vlog niya, binudol kayo, niwala naman kayo mga dipuga. Once the scammer, remain scammer.
Kahit balatan mo yan, scammer talaga yan. Ay, Diyos ko naman, mga kababayan. Sabihin ni G. Guevara sa akin, idemanda kita, sinabihan mo kong scammer. Di sige, para hindi kita sabihin scammer, ilabas mo nga ng mukha ni Boss B. Ipakita mo nga, di ba sabi mo, nakaharap mo yan? Ilabas mo yung mukha ni Boss B, wag mo paabutin episode 10. Ma-break mo na yung record ng probinsyano niyan. Hindi pa rin labas yung hindi pa rin labas si Boss B. Ay, nako. Kaya maniwala na kayo sa akin, scammer talaga yan. Totoo talaga, budol yan. Di po ka, budol talaga yan. Scammer talaga yan. Bakit? Kung meron talagang Boss B na pinagsasabi niya, ba't ang tagal niya ilabas at bakit pinabitin ka ng pinabitin sa vlog niya? Ilang episode na yung vlog niya, kumikita na. Biroin nyo, kumikita na siya daan-daan libo dyan sa vlog niya. Yung Boss B, wala pa rin labas. Kaya isa lang masabi ko, bodol talaga yan. Hinahamon ko si G. Guevara, sige nga, ilabas mo yung mukha ni Boss B. Kung meron ba talaga, wag mong patagalin. Yung mga viewers mo, magsasawa yan dyan. Magsasawa yung mga viewers mo. Bakit? Nakailang episode ka na, pinagkakitaan mo na yung Boss B na yan, wala ka pa rin ipakita, loso mo. Continue! Din ni Senator Erwin na mabigyan ng kopya ng affidavit ang lahat ng senador 3 araw bago ang nakaschedule na pagharap ng mga nagpakilalang tauhan ni Ko. I want the affidavit from them. So, yun po, imbestigahan natin. Yung kung may mga dadalhin na naman sila ng mga kaso na nandoon na sa ombudsman, hindi ba parang kakasuhan na kung the same persons lang naman bring up nila dito yung topic, sabihin na si ganito, kung nasa ombudsman na, kakasuhan na ng ombudsman. Yung mga congressman at mga contractor, ang DOJ ang nag-handle. And what I've heard, parang pinaparestitute silang lahat. So, saan papapasok doon sa investigasyon namin, ipagkakasuhan na sila ng ombudsman, ganun din ang DOJ. Bagamat wala pang pinal na petsa kung kailan ito muling tatalakayin, sinabi ng senador na nakatakdang ischedule agad ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ay, Ma'am Patricia! Hello sa iyo, Ma'am Patricia. Tagal na natin din nagkita, Ma'am Patricia Laurel. Kailan pa lang tayo nagkita nung sa yata yun, Ma'am? Sa Pasay? Nagkita tayo sa Pasay nung hindi pa tumakbo si BBM pagka-president. Correct me if I'm wrong. 'Di ba nagkita tayo sa Pasay noon? Yung kasama natin si yung director ng ALDAB at saka si Doc, ba 'yon? Nakalimutan ko eh. 'Di ba, Ma'am Patricia? Tagal na namin din nakita ni Ma'am Patricia Laurel, 'di ba? Mega love shoutout sa iyo diyan, Ma'am. Oo, 'di ba? Ang tagal-tagal na noon. Hindi pa si PBBM noon. Hindi pa nagdeklara. Parang pinag-uusapan pa lang yata yung pagtakbo niya noon. Nasa TikTok pa ako noon. Diba? Ma'am Patricia, ingat ka palagi. Ayan, salamat sa pagbisita. Si Ma'am Patricia, mga kababayan, baka may Facebook, siya, Facebook page, no? I-follow nyo po siya. Diba, Ma'am Patricia? Ayan. So, i-follow nyo po si Ma'am Patricia. Hindi ko lang sure si Ma'am Patricia ba ay... Ma'am Patricia, ikaw ba yung politician or yung husband mo? Hindi ko lang sure kasi alam ko husband yata ni Ma'am Patricia ang mayor ba? Mayor o vice mayor? Or ikaw? Hindi ko lang sure mga kababayan, kasi nakalimutan ko tagal na nun. Mukhang 2020 pa yata yun, wala pang pandemic. Di ba? Oo, salamat Ma'am Patricia. Tsaka yung sa mga rally ba yon? Oo, yung husband mo ang general ng PNP. Oo, akala ko yung mayor. Iba pala yung nakasama pala natin isa ay yung tumakbo ng mayor, no, ng Quezon City. Nakalimutan ko kung anong pangalan ni Ma'am, yung laging naka-shades na maputi. Ayun, Ma'am Patricia, salamat. So, alam nyo na, mga kababayan, no, na ang tawag dito, 18 Marines, no? Sabihin natin 18 Marines, sige na. Si Ma'am Cecil, oo. Ayan. So, sabihin natin, mga kababayan,
na ang 18 Marines, o sige, para hindi sila magalit, sabihin na lang natin 18 Marines, intindihin na lang natin, sabi ng doktor, na iimbestigahan. Ang tanong ngayon, mga kababayan, paano nga ba nila itugma-tugma ang kanilang mga salaysay? Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, gusto ko mang i-play dito, baka mainis na naman yung mga DDS at sabihin na naman nila AI. Ito po yun. Kung unang labas po kasi, mga kababayan, unang labas kasi nitong 18 Marines, no? Kung naalala ninyo, sila po yung nagpa-presscon agad. Sabi ko nga, kung meron man kayong hawak na ebidensya laban dito sa mga politician, mga kongresistang hinatiran nyo ng maleta, na ang una maleta, tapos kalauna naging envelope. Hindi ko rin maintindihan kung alin ba yung totoo, maleta ba talaga o envelope? Ay dapat nag-file mo na kayo ng kaso sa Ombudsman at sa Supreme Court o kung saan man yan sa DOJ bago kayo nagpa-presscon. Wala eh. Mas inuna ang presscon bago ang pagpunta sa Ombudsman at take note. Hindi pa sana pupunta ng Ombudsman kung hindi pinipiga. Ayaw nga pumunta sa NBI kung hindi pinipiga eh. So ito po yun mga kababayan. Ang sabi dito, 18 Marines. 18 Marines, mga kababayan. Tignan nyo 18 Marines. 5 maleta. Kay PBBM. Ito tandaan nyo mga kababayan. Yung pag-deliver, pag-deliver lang po namin sa kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Dalawa lang po kami, ma'am. Alam po ni Kong Saldi na naghatid po kami doon. Magkano yung dinala niyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo 3. mabigat yung isang maleta. Large po yun. Oo. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, Yes. may expendable bag pa. Alam niyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70 po yung Yung malaki. Yung medium, magkano Yung na medium- lalaman nun? medium is nasa 50 pababa naman siguro. Okay. Tapos yung expendable bag, 5 million. Tama Yes, ba? ma'am. So kay Presidente, magkano ang dineliver niyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. Akala ko ba? Akala ko nung una 3. Tapos nung pagkasunod, tanong ni Jessica Suho, ay naging 5 na. Ulitin natin mga kababayan. Yung pag-deliver, pag-deliver lang po namin sa kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Dalawa lang po kami, ma'am. Alam po ni Kong Saldi na naghatid po kami doon. Magkano yung dinala niyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Oo. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, Yes. may expendable bag pa. Alam nyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70 po yung Yung malaki. Yung medium, magkano Yung na medium- lalaman nun? medium is nasa 50 pababa naman siguro. Okay. Tapos yung expendable bag, 5 million. Tama Yes, ba? ma'am. So kay Presidente, magkano ang dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. Alam nyo, kung sa Senado yan, putrages na yan, naka-record yan ang daming media nakatutok na kamera. Meron pang kamera ang Senado. Meron yang nagre-record, may secretary, may operator, may director. Una 3, pangalawang tanong ni Jessica Suho naging 5. Ayan na. Ayan po ang katunayan na talagang wag na silang dumalo. Kung ipatawag sila ni Erwin Tulfo, baka makontempt kayo de oras, hindi kayo makakauwi. Tandaan nyo yan. Ito tandaan niyo mga kababayan, hindi pa tayo nakapanood ng hearing. Pero, nakukontempt. Lintian baged. Mga kababayan, wala pang hearing yan
Pero, nakukontempt na. Kamo naman 3 ang sabi. Pagkasunod, deliver 5 na. Ano yung nanganganak? Tapos dito pa. Ito yung lagi ninyong tandaan, mga kababayan. Kung bakit ang nasa isip ko makukontempt sila kahit anong memorize nila, makukontempt talaga sila. Una, ang sabi 3, sunod naging 5. O minsan 5, sunod naging 3. At minsan, ang sabi maleta, tapos pagkasunod ang sabi envelope na. Yeah? Now, heavy no. Ayan, maraming salamat po. Wow, heavy knows. Maraming salamat sa iyong palipad. Di ba? Kasi bakit? Una, ang sabi nila maleta. Pangalawa, nagiging envelope na. Oh. Pangatlo, pag tinanong mo sinong naghatid, ay, sabi lang pala. Ito pa, una. Ang sabi nila, sila yung naghatid. Ito yung mga palatandaan natin kung bakit makontempt sila. Una, ang maleta, yung bilang ng maleta, una 5, minsan naging 3, minsan 2 na lang. Nag-iba-iba yung number. Pangalawa, kung sino ang nag-deliver. Minsan kami, minsan sinabi lang, minsan narinig ko lang. Ganon ang kanilang pagkakamali. Minsan si Mark Tiksay, minsan kami, ang unang sabi, kami po nakadeliver niyan. Yeah? Ma'am Patricia Laurel, di ba? Una, ang sabi niyan, kami po naghahatid. Pangalawang tanong, si Mark Tiksay po nagkwento sa amin yan. Pangatlong tanong, narinig lang namin sa kwentuhan nila yan. Ganon yan ganon. Tapos minsan nag-deliver kami 2. Kalaunan, oo, 2 pero hindi namin nakitang binaba. Ganon yan eh. Ganon yan. Kaya isa yan sa mga palatandaang makukontempt. Number ng maleta, kung ilan hinatid, minsan 3, minsan 2. Pangalawa, sinong naghatid, minsan narinig, minsan nandun, minsan wala. Pang-apat, ano ang hinatid nyo? Maleta ba talaga o envelope? Minsan maleta, minsan envelope. Tapos minsan hindi nila alam kung anong size. Kaya dyan sila magkapalpak-palpak eh. Tapos pang-5, yung mga address. Minsan magugulat ka, nasali si Michael Yang. Paano nagkaroon ng bahay si Michael Yang? Nagkamali-mali talaga. Totoo lang. Kaya, mga kababayan, lagi natin pagkatandaan, yan po ang rason kung bakit sila makukontempt. Di ba, Ma'am Patricia, Ma'am Elisa? Di ba? Itnad. Ayun, mega love shoutout and kay Ma'am Lolita Bilnas. Ayan. 18 assets of Marco Beta. Defensor are really amazing. Scripted and written by Marcoleta. Panay sablay. Kaya nga, di ba? Minsan baka sasabihin naman, yung paragraph 20, wag mong kalimutan. Wag magmadali. Balikan mo. Kaya nga ayaw na magpakita ni Gutesa eh. Bakit natakot makontempt eh? Sa totoo lang mga kababayan, puro sila palpak. Alala nyo yung pasabog nila sa Mandaluyong, pati si Sharon at si Kiko dinamay. Tapos biglang binawi ni Baligod, ay, hindi po talaga kasali si Kiko at si Sharon doon. Sabi ko nga, forward, sabi niya. Forward mo yan. Kung hindi kasali, ba't mo kailangan ipakita at bakit nandoon sa slideshow? Bakit nandun sa PowerPoint yung si Sharon at si Kiko? So, anong purpose? Di ba? Ang sabi, hindi naman talaga sila actually kasali dyan. Bakit nandun yung picture? So, anong purpose? Ba't isinali niyo yung picture? Di ba? Di ba, Ma'am Patricia? Wala na yung scriptwriter at financer nila. Nandun na, nakakulong na. Sigaw nga ng sigaw. Si Romualdez, kailan ko makita? Ang tagal, Huwag ka mag-alala, magkikita rin kayo dyan. Di ba? So, yun lang po mga kababayan. Yung ating reaksyones, no, sa mga oras na ito, mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, puro palpak ito, mga kababayan. Talagang wala tayong asahan dito. Puro kapalpakan ang ginagawa ng 18 Marines. So, maraming salamat mga kababayan.